Glider Mercado, ipinakulam ng kapamilya. Kinulam ang award-winning actress na si Glidel Mercado kaya biglang nangayayat hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang kanyang katawan. Yan ang kwento ng misis ni Tonton Gutierrez sa ilang miyembro ng entertainment press. Ayon kay Glidel, namayat siya ng husto dahil hindi siya nakakain ng maayos mula nang mawalan siya ng gana nitong mga nakaraang buwan. Agad naman daw siyang kumonsulta sa mga espesyalista para malaman kung ano ang problema sa kanyang kalusugan, pero ang sabi ng mga doktor, base sa mga resulta ng kanyang medical test, ay okay naman daw siya. Nagtuloy-tuloy daw ang hindi maipaliwanag niyang kondisyon at patuloy na nalalaglag ang kanyang katawan hanggang sa magkaroon na siya ng palpitation, anxiety attacks at fear of food. Kasunod nito, naging 90 pounds na lang ang timbang niya at wala na rin ganang kumain, kaya nagdesisyon na raw siyang magpatingin sa albularyo o faith healer kasamang asawang si Tonton. Ayon sa nagtawas sa kanya, may 2 taong nasa likod ng papahirap sa kanya at isa raw dito ay kamag-anak niya. Posibleng ito ang nagpakulam sa kanya. Nagpa-executive check-up ako kasi sabi ko kay Ton, iba na ang nararamdaman ko. 3 days ako na-confine sa ospital. Lahat ginawa sa akin at okay daw ako. Sabi ko, Dok, hindi pwedeng okay kasi may nararamdaman ako. Ang ginawa nila, pinabalik ako sa psychiatrist ko. After ng doktor, nagpatawas ako. Naniniwala kasi ako sa tawas, pagbabahagi ni Glidel. After 1 week, may palpitation na ako during the taping. In May after ma-confine, pagkagising, palpitate agad ako. So nagpatawas agad ako. Sila ang lumabas at 2 sila. Nagpatulong sila sa isang matabang babae na hindi ko maintindihan. Every Tuesday and Friday ang session namin noon. So nakared ako. May pangontra ako sa bulsa. Ganon pa rin nanginginig ako. Then parang nakausap ng albularyo ko. At ang gusto nila, buhay ko ang kapalit. Buong buhay ko tinulungan ko sila, tapos ganun lang ang gusto nilang gawin sa akin. Hindi talaga ako makapaniwala nung una na sila yon. 7 Fridays and 7 Tuesdays yon. Nung last Friday ko, natapos na lahat ang rituals. Nagulat ako noong November, namatay siya. Ipinagdasal ko pa rin siya dahil kamag-anak ko siya. Ang ginawa kasi ng albularyo ko, ibinalik sa kanila. Sabi ko naman noon ayokong ibalik. Gusto ko lang gumaling. Nagalit yung albularyo ko kasi lumalaban daw. Gusto nila talaga akong mamatay. After that, bigla na lang akong ginanahan kumain. Parang nagdahilan lang talaga. Tuloy-tuloy ng kwento ni Glidel. Patuloy pa niya, inalam namin paano namatay. Ang sabi kumain lang daw. Natulog tapos hindi na nagising. Sabi ko, at least hindi siya nahirapan. Noong buhay pa ang daddy ko, tinulungan sila noon. Mga 12 years old pa lang ako noon. Tapos noong namatay ang daddy ko, iniwan nila kami. Bumalik sila noong artista na ako. Kasi siguro alam nila may pera na ako. Talagang affected ako noon at hindi ako tumanggap ng trabaho for 9 months. Sabi nga noon ng doktor, ang taas na ng binigay kong dosage. Si Tonton sinamahan niya ako sa ospital, doon din siya natulog. Naniniwala kami sa tawas kasi kapag yung mga kamag-anak namin may nararamdaman, pinapatawas din namin. Kaya ang daming nagtataka bakit daw ako ganon kapayat. Revelasyon pa ni Glidel. Hindi na pinangalanan ni Glidel ang sinasabing kamag-anak at wala ring opisyal na investigasyon sa insidente. Gayunpaman, malalim ang paniniwala ng aktres na may masamang espiritual na persang gumagambala sa kanyang buhay at mas lalong malalim ang kanyang pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang paggaling. Ngayong nakalipas na ang insidente, mas pinahahalagahan ni Glidel ang kanyang kalusugan, pananampalataya at proteksyon para sa kanyang pamilya. Para sa marami, isa itong kwento ng kababalaghan, pero para kay Glidel, isa itong tunay na laban sa pagitan ng mabuti at masama.